God will overflow God. Not my will, O God, but your will be done. And siyempre, declare in the precious name of Jesus. Amen. So, once again, mayong buntag sa pangtanan, makapanglingkod ang karagahan. Sa may labay Domingo, atong hisgutan o atong gipahinumduman atong paugalingon na kinahanglan saligan nato ang proseso na gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi, whether in favor for us or kanang gitawag nasabtan o masabtan man nato o dili man nato masabtan, but we need to rely sa plano na gibuhat sa Ginoo pinagi siyang pag-process sa atong kinabuhi. Ang diamond dili siya mo ditso kay diamond kung dili siya moagi og gitawag high pressure. Kinahanglan siya og high pressure time na moabot siya sa punto nga mahimo siyang bililhon. At bisan pa nahimo na siyang bililhon nga bato kung di pa siya ma-form, dili jud siya mahimo nga kanang matawag na to nga ingana ka valuable nga butang o precious stones. Okay. If you have Bible with you, please open it with me from the book of Genesis chapter 45. The whole chapter ato ning hisgutan. But ato lang atong lantawon ang mga mga positibo nga mga butang nga makita nato ning dapitas kinabuhi ni Joseph. Sa milabay nga mga Domingo ato ning hisgutan nga ang proseso sa kinabuhi ni Joseph before siya nahimo siyang gobernador, nahimo siyang second in authority, nahimo siyang prime minister sa land of Egypt, but ning-agi sa siya og daghan nga mga kalisdanan. Daghan nga mga gitawag mga struggle sa kinabuhi nga kinahanglan niyang malampasan. Ning-abot sa punto siyang kinabuhi nga ang iyang kadugo, ang iyang igsuon nga maoy ning talat niya ngadto sa yung pa mamalitay og mga tao, mga merchant. Nga diin ning abot siya dito sa lugar ni Potiphar, mausa sa official ni King ni Pharaoh of Egypt. Pero bisan pa man niana nga ingon ang Potiphar o si Potiphar nga official ni Nebuchadnezzar, nakita niya nga ang Dios naguban ni Josue. Ni Joseph. Sa diya nga nakita niya nga si Joseph giubanan sa Ginoo, gipadalanginan ang iyang panimalay kung sige what nahimo siya in charge. Gipiyalan siya sa kinatibuk-an nga panimalay ni Potiphar. But mana musugutag sa dili sometimes when we receive favor, di jud kalikayan nga naa jud mga gitawag mga pagsulay sa kinabuhi. Naa jud mga pag-uyog sa kinabuhi. Kaya nga naman kung ato makita ang kinabuhi ni Joseph sa dihang nahimo siyang in charge dito sa balay, panimalay ni Potiphar. Anetabo na ibog ang asawa ni Potiphar. Ang Bible, nga kadaadlaw siya, ginatintal siya. Ang Joseph sa Old Testament, sa diyang ginatintal, ning dagan palayo. Ambot ka karon ang Joseph, basig mudagan dili palayo. Mudagan para muduol. Di na jud mudagan. But niana nga proseso nga gipadayag sa Ginoo, gipanalanginan siya pero kaakibat na ang mga pagsulay o mga gitawag mga pagtesting sa imong baruganan. Pero musugot sa dili nakapasar si Joseph sa testing nga nahitabo. Wala siya ning rely, wala siya ning sakay sa iyong pagtintal sa asawa ni Potiphar. Mani yung Bible nga kada adlaw siya ginatintal. Unya wadyon damha nga higayon
nga napasuminglan din siya nga nahimo siya ng rape o rapist. Tungod kay nga naman di man siya musugot, di siya musabay sa kagustuhan sa asawa siyang amo. Ang to ningabot siya sa prisuhan. Nahimo siya gipasuminglan, gi-accuse nga manlulugos o kanang walay utak kabubuton. Pero malagi na pag-abot niya sa prisuhan, once again nakita sa gitawag magbalantay sa prisuhan na si Joseph giubanan sa Ginoo una nahitabo ingon ang Bible nga gihimo na pud siya in charge. Nahimo siya kung atong sa atong karon siguro nga panahon nahimo siya mayor sa prisuhan. Na ako'y nakita nga kanang vlog may tungod sa unsay mga requirements para mahimo kang mayor sa prisuhan. Akong gilatabo, girilin ako ang kinawin ni Joseph. Muna na-remind ko, na tulo ka pamaagi nga mahimo kang mayor o mayor sa prisuhan. Una, gi-appoint ka sa kanang gitawag officer or kanang magbalantay diya sa prisuhan, appointed. Unya na-appoint lang kanang gitawag eleksyon. Ang kauban ko nung mga inmates na libod sila kung eleksyon na himuon nga kanang siya maoy mahimong mayor, mahimong leader nila sa prisuhan. Kaya ang usa gawas nga naay gi-appoint or kanang maila jud nga isug-isug. Kung kahadlukan siya kanang naay kaalam mo kahibalo sa pag-lead tungod kay kanang mga tawhanan na dihang dapita mga naa jud ay problema. So lisod kayo dumalahon nimo ang tao nga naay problema. Kay ikaw na kay problema, siya po na problema. Kung di mo magkasinabot, musamot ang problema. Pero mana, makita na to, si Joseph ningabot dito sa prisuhan, pero nakita sa magbalantay sa mga prisuhan, nga giubanan siya sa Dios, muna nitabo, gihimo siyang in charge. Ang himo siyang mayor dito sa prisuhan. Pero musugutag sa dili, part to sa disenyo sa Ginoo nga niabot siya. Niabot siya ditong nagkita, pero one time ang preparation sa Ginoo na ay nangabot nga kanang duha ka tawo nga napriso dito. Sa dang ang usa na priso, ang iyang trabaho tungod kay manghimo ay siya og kanang pan o kalankon dito sa palasyo. Naingon ang Bible na ningabot sila dito. Possible na sila yung mga nahimo nga dili pod sakto o supak sa balaod. Una ang usa kadtong gitawag nga magtimplahay o timpla tikilaw sa ilim ng sari. Ang usa baker, ang usa cupbearer. One time manaytabo nga didto si yung bata. Nakabot sila dito sa prisuhan, nahimo silang under pagdumala ni Joseph. One time nga nagdanggo ang luha. Ang usa ning iyang nagdanggo ko kagabi nga nagpasan ko sa akong basket nga naay pan. Una naay mga uwak na ning tugdong og gituhak-tuhak ang akong pan. Ang usa pod kanang nagdanggo. Pareha sila nga adunay danggo. Pero na-interpret o gihatagag give of interpretation si Joseph sa pag-interpret. Nagkanayon siya nga gikan karon tulo ka adlaw makabalik ka sa imong posisyon. Ingon nga cupbearer. Ingon ko mo sa nga, uy, lago ko danggo. Mao tayo sa nga, ang akong danggo nga nagpasan ko. Kung naraay mga uwak kaning tungtong sa akong basket, ning to up. Ingon ko ang Joseph the Dreamer, the interpreter, yun siya nga, tulukan lang gikan karon, putlan ka dito.
cut the long story short, nahitabo. Sa diha nga nahitabo to ang pagpadayag ni Joseph ngadto sa tanang pag-interpret sa ilang damgo before to nahitabo niningon si Joseph na kung makabalik ta kasi mong posisyon ha, hinumdumi ko. Pasalin ko din tawag sa bride, isa nga, ayaw kabala ka. Hinumduman ta ka. Pero ang Bible nagsulti, nangabot pa og 2 years. 2 years ang nilabay nakahinumdum ang katong cupbearer ni Paraon. Nakahinumdum siya tungod kay ang Paraon nagdamgo. O 7 ka, sa ganito, 7 ka baka na tambo. Nakita niya dito sa palayan. Unya pagkataon ning gawas ang payat ng mga baka. Ang 7 ka baka na tambok, pag-abot sa 7 ka baka na payat, niwang, yung puro buto, niwang, gikaon ang tambok ngadto sa niwang. Una ingon ang Bible, gawa jud taon magusog, wala jud na usab ang payat ng mga baka. Pagkasunod, nagdamgo ang hari, naay 7 ka uhay sa umay. Anitabo, nindot kayo ang uhay. Nga 7 ka buok nagawas. Pagkasunod na ining tungha nga payat o kanang mga piyasot ng mga humay. Gilamoy ang tambok nga humay uhay. Unya wa joy na usab. Ato na itabo gi-interpret ni Joseph. Nganong na-interpret niya tungod kay sa kuningon na hinumduman sa kanang yung cupbearer ni Paraon. Isa nga, kay naglipog naghari, isa nga kinsa may makahubad sa undambo, hatagan ako og ganti. Diha na-remember sa mga cupbearer ka, naamaday ko'y kauban nga pinariso sa una dito sa prisuhan. Unya, siya biya ang nag-interpret nga nahitabo ang akong damgo. Pagkatapos sa vision, gipahibalo niya ang Paraon. Sa diha nakahibalo ang Paraon, kung sige ni Joseph, ang Diyos lang ang adunay katungod sa paghubad sa mga damgo. Unya, nahitabo gi-interpret ang 7 ka baka natambok o 7 ka uhay na humay nag-symbolize o nagpasabot sa 7 ka tuig ng kadagayaan. Unang pag-abot sa 7 ka niwang na baka o uhay na ilang gilamoy ang gipasabot na 7 ka tuig nga famine, kalisdanan. Walay ulan, wala tanan. So 7 ka tuig nahitabo gihimong na-interpret ni Joseph. Cut the long story short, niningon ang Paraon nga maghimo ta og mahimong piniyalan nga mahimo nga mo prepare para sa 7 ka tuig nga kalamidad. Unya ingon ang mga official mismo si Paraon, wala laing kwalipikado ang mahimong mag-in charge ani. Si Joseph nga nag-interpret tungod kay gatagan sa abilidad sa Dios sa pag-interpret, siya pod ang gihimong in charge. Pero kung imong tanawon before siya nahimong in charge, nahimo siyang prime minister sa gitawag sa nasod sa Ehipto, unsa may iyang agian. Balikan na to, gamay nga background. Si Joseph, dito siyang family, unsa siya? Sa iyang papa, unsa man siya? Paborito. Pinangga siya sa iyang papa. Kinsay ngalan sa iyang papa? Kinsay ngalan sa iyang papa? Oh. Ang ngalan sa iyang papa si Israel. Israel naman sa kanang kibugno na bayan.
Okay? Sa diha nga, ang nahitabo nga si Joseph kinalangga sa iyang mama o papa kay si Joseph is mama's boy man yun. Gisilusan sa iyang mga igsuon. Gawas nga nagsilos sa iyang mga igsuon o sa ilang gibuhat. Gitlanuhan jud sila o siya nga tatyon. Kaya bisan mga igsuon magsuya-suya, bisan nato karon nga panahon daghay mga magsuon ng patay tungod sa yuta, tungod sa katigayunan, tungod sa balik. Sa ilang pong panahon si Joseph na isahan sa iyong mga igsuon, iyong mga kuya. Gusto nilang apat yun ilang igsuon. Pero, malagi, ba't magyapon kaluoy, bisag, naik mag-away-away. Ingon to niya iso nga, ay din lang siguro ito ni Batyon, kaya igsuon magyapon na to. Ibutang yung sa balon. At abay na walay tubig. Pagkatapos ng story short, naiming labay ng mga merchant, ng mga Ismalay. Ibaliga siya dito sa mga yung panegosyante, mo nang nakaabot siya sa Egypt. Pangutan na, kung sa kanino ang proseso ng iyong gagyan? Dili sa iyo. Kung imong tanang base sa mga nag-estimate o nag-study ani, more or less mga 13 years si Juan. 13 years si Joseph sa iyang process hangtod nakaabot siya sa peak sa iyang kinabuhi nga nahimo siyang yung usa sa pinaka gamhanan nga tao sa nasod sa Egypt. Pero wala siya ningabot sa punto sa iyang kinabuhi nga nahimo siyang second in authority kung wala ang tabang sa Ginoo. Pero malagi naadyo mga proseso magiagian niya. Cut the long story short, diri na ta sa atong isgutan karon, ningabot na ta sa chapter 45. This is the reunion of the brothers. The 12 brothers were united. Nagkakita, nagka-meet up sila tungod kay nga naman na ay something nga dapat itong ibutang sa itong mind nga ang mga negative nga situation sa itong kinabuhi, mga unfavorable for us, mga situation sa kinabuhi, kana kabahin sa plano sa Ginoo sa iyang giingon nga nasayod ko sa kong plano sa imo. Plano nga palambuon tika. Pero kana nga pagpalambo na ay proseso nga ngayang agihan. Moagi ka og pagka sinalikway. Moagi ka pagka unsa man? Betrayal. Maagianin mo ang gitawag kanang kalisdanan sa kinabuhi. But all of this part sa disenyo sa Ginoo sa imong future. Nga mahimo kang prepared. Okay. Naigisgutan diri sa chapter 1, chapter 45, nga mao ni atong lantawon. Verse ato ning basahon gikan diri sa 1 to 5. Ang tunato ang verse 8. Nabilin akong salamin sa kwan. Pero makita mo ganun. Okay. Basa na lang ta diha sa dako or diha sa inyong Bible, basaha o kabliha. Book of Genesis chapter 45 verse 1 to 8. Ang Bible nagsulti dire sa NIV nga translation. Then Joseph could no longer control himself before all the attendants, and he cried out, have everyone leave my presence. So there was no one with Joseph when he made himself known to his brothers. Verse 2, and he wept so loudly that the Egyptian heard him, and Pharaoh's household heard about it. Verse 3,
Joseph said to his brothers, I am Joseph. Is my father still living? But his brother were not able to answer him because they were terrified in his presence. So, unsa ito po? Ngayon panahon na si Joseph nagpakita, nagpadayag kung nagpaila-ila sa iyang mga igsoon. Okay, pamuta na. Unsa may gibati sa mga igsoon ni Joseph, sa din nagpaila-ila siya. Ang Bible nagsulti, he cried out loudly. Nga kung imong tanon sa Bible, na kanang nga mismo ang mga nagpalibot na kadungog sa paghila ni Joseph. Pero pamunta na, unsang na klase nga paghila? Kaya na may daghang klase sa paghila. Ning hilak tungod kay nasuko. Napoy ning hilak tungod kay nalipay. Ning hilak tungod kay na-excite. Dili ko na itong makita ang paghilak ni Joseph dili tungod kay naglagot siya. Ning hilak siya tungod kay gimingaw siya sa iyang mga igsoon. Pangutan na, angayan bang kamingawan ng mga igsoon ng mga traidor? Angayan bang mingawon ta sa mga tao nga ning salipoy na to? Ngayon pa na ang Bible nagsulti nga ni-cry out si Joseph tungod kay nakita niya ang iyang mga igsuon na kumpleto. Maringon ng Bible nga ang iyang mga attendant iyang gipagawas paggawas mo. Kaya nga naman, wala na niya kapugni iyang kaugalingon. No? Ma-picture out ako ba? Grabe pa ka-strong kayo pa. So, kung yung tanong sa history ni, ang narrative story nga, unang gipalakaw niya yung mga igsoon, pero gipangbutangan og mga gatong yung pa imna na ni Joseph ang iyang igsoon. Ano na tabo? Ingon daw mga igsoon niya na bayad rin sa itong pagbaligya sa itong igsoon na bawas na taan eh. Nagpakiluoy yung taon siya nga kung mahimo bahalag ako na lang mabilin, si Judah siya, bahalag ako na lang mabilin. Basta kay papaulion mo ako mga igsoon. Ingo pa Joseph, di pwede. Dalhon ninyo ang inyong igsoon nga si Benjamin. Si Benjamin, dalhon ninyo. Pero nining panahon na pa-strong siya, pero kung talikod, musulod siya sa iyang counter, mahilap. Kaya nga naman. Strong ang personality, pero deep inside, mamundi ay, humog dahil o, kasing-kasing. Mana nga, usay ka ng mga tao magpa-as-if nga grabe ka, strong kayo, pero deep inside, naanay, yan pa, humog po na kasing-kasing. So, nining pa na makita na to nga ang gibuhat sa kinabuhi ni Joseph nga to siya mga igsoon naa na gitawag nga manifestation sa planos Ginoo. Nga kung atong sabton nakit-an si Joseph ang nakasabot sa planos Ginoo. Back then dito pa siya sa ilang balay. Sa diyang si Joseph nagdanggo iyang gisulti siyang ginikanan nagdanggo kung dito mi sa uma una naay 12 ka bugkos nga humay 11 ka buok udi anay tabo dito sila nakalirong sa akong bugkos una ng duko nakadungog iyang mga igsoon siya unsay pagtuon nimo namo kami nga imong mga magulang imong igsoon bulod sa imo really depende sa ato nga kung magulang, grabe, maghugta lang ka. Di madawat sa iyong mga magulang yang igsuon nga,
pinangga na sa iyang ginikanan, si Joseph, unya uabot ito puntos panahon nga iyang mga igsuon, silang mga igsuon muluhod. Pero musugot sa dili, na-remember na nila. Na-remember nila ang ilang gibuhat nga pag-traidor, pagbaligya, pagsalikway, paghatag og yung pag-gibugaton sa ilang ginikanan. Na-compensate ni ano. Maraming takma sa kabutang ko, diskutan na to, relying God according to His way. Mahimutang mag-rely, magdepende sa Dios, sumala sa iyang kapamagihan. This is God's way. Pero mga, kung nato makita ang pamaagi sa Ginoo, pwede nga nimong negative na situation gamiton sa Ginoo para i-accomplish ang iyang plano. O kini nga mga plano masabtan ni sa mga anak sa Ginoo nga magmalaumon o masaligon sa Ginoo taliwala sa ilang giagian. Okay, naay duha ka importante nga atong isgutan karon. Number 1, in relying God according to His way, kinahanglan ta nga mahimong unsa man even in our painful and struggling situation, kinahanglan nga mahimong tang mag-rely bisan pa sa painful na situation, painful and very struggling. Kanang mag-struggle ka. Have you been in the situation nga kanang nasakitan ka? Nasakitan na ba ka? Base sa ato nang na estudyuhan kami na sa itong mga DA, ang pinaka lalong nga samad nga masinatian sa tao mag-start sa bata pa. Rejection. Naay mga painful nga situation sa kinabuhi. Ang pinaka, kung atong lang taon, ang nahimong naghatag ng pain sa kinabuhi, nag-struggle siya, dili ubang tao, kundi kinsa man iyang mga igsuon. Ang iyang mga igsuon may nagtukmod niya sa pagpahilayo o nahimo siyang nahilayo. Ilalima ka, gibaligya siya. Gibaligya siya sa iyang mga igsuon. Pero ang nakanindot ng napita, bisan pa sa sitwasyon ng iyang gagian, man itong isugutan karon. Even in our painful situation, struggling situation, kinahanglan ta mag-rely sa Ginoo. Ikaduha nga itong isugutan, even in our failure and misconduct. Bisan pa sa gitawag nga mga failures nato. Pangutana karon, naa na ba kay failures sa kinabuhi? Have you been failed? Nasipyat na ba ka? Napakyas na ba ka? Sa imong kinabuhi, makaingon ba ka na wala dyan ko masipyat? Ulos ko tama? Pag-sure niya? Tama siguro. O niya, dili lang kay gitawag na failures kinabuhi ka na ng misconduct. Kanang atong pag-project sa atong kinabuhi kiniyang nga usay dili jud mao sa lain pang pinulungan hiwi inumdum ko kanang sitwasyon base sa akong uyuan ngayang gisulti. Ang akong uyuan libat jud siya unya naapoy murag kay impa kaila jud sukod po nila nga libat po. Unya, kabalo ba mo bisag libat, maayo mapanday. Ano ito kung kaya ako uyuan, bukal-bukalon jud kay ito. Kung bukal-bukalon ko, mas labaw ka ito. Basta may nagkaho sa kumuyuan ka, nagsensay, binigay pareha lagi, ang libat pa nito nagpanday ka ng baruto.
Ning ato just tumoy iya mo gisaytan-saytan. Taruma ko ng site diha napita. Basta nasuko ang iyang nagpanday kay ang nagpanday. Taruma ayo palibat-libat ya na siya libat di nanumog. Usahin na yung sitwasyon sa itong kinabuhi nga, naglisod po nila, sumugod pa dyan tao na ang sumog na to, pareha ko na to. Nakasuway mo nga, gisumog mo na, pareha mo sumugod ka ng sumugan. Bakit pa silang mga pinulungan? Kining mga sumugan na tao, kung mako'y maunhan, sumugod, masuko. Pero kung sila ay makasubok, grabe, ino pa, wagas, manumog. Pero maunahan sila, bawasan, masuko. Mana ka itong mga sumugan? Ayaw na lang mo panumog kung di mo gusto masuko. Okay, balik na sa itong isgutan. Dini sa kinabuhi ni Joseph, naasinagian nga mga painful na situation. Na siya mga struggles sa kinabuhi. Pero, unsa may dapat response na to in spite sa atong gipang agian. Okay. Natural balik ka sa itong isgutan, even in our painful and struggling situation. Sa imo una, dili ba sakit ka mismo ang imong kadugong or maingon na to, imong pamilya ang musalikway sa imo. Kinsa may nakatry diri, manghod or magulang kanang giit sa puwira ka sa imong pamilya. Kanang nakay voice, nakay gustong ipaabot, unahin ka, pagilom niya, okay kwenta. Unsa kay imong batid? Malipay ka? Meaning pala na makita na to ang kinabuhi ni Joseph before siya nakaabot sa gitawag peak sa iyang kinabuhi, sa iyang success sa kinabuhi, ning agi siya sa gitawag ng mga rejection sa kinabuhi. Kinsa nag-reject? Kinsa nag-reject niya? Iyang mga magulang, iyang mga igsoon. Naliman ka na? Pero pangutana, unsa may attitude ni Joseph sa diha nga ning agi siya ato nga proseso. Makita na to diring dapita ingon ang Bible. Mauni ang tinugod nga nahitabo sa kinabuhi ni Joseph. Ang Bible nagsulti nga wala say kung imong basahon sa gisulti sa Bible, wala jud masulat o gisulat diri sa Bible nga si Joseph nagreklamo adto sa Ginoo. Wala jud gisulti diri sa Bible nga nagkanayon nga nagreklamo sa iyang mga igsoon. May igsoon ba tanganong imo man inyo makom ibaligya. Ang Bible nagsulti nga linggo widaplo lang siya. Gisalitway siya sa iyang mga igsoon. Pero musugot sa partly sa design sa Ginoo nga mahimo siyang gamiton in the future. Maningnon ka kung namay mga taong ning reject sa imo, ayaw himuang ang imong kaugalingon why kwenta. Kay someday somehow it could be base sa sitwasyon ni Joseph. Ang iyang mga igsoon nga nag-reject niya, moro po ng mga igsoon aning adto sa iya. O sumay ito mga nung adto sila. Dili para mangayo, kundi nagpatabang. Kaya walay laking naay, itawag, naay bugas o naay pagkaon sa ilang panahon. Kundi ang nasod sa Egypt lang. Sila nga mga igsoon niya, nga kaila ning adto para mamalik. Kasi ito mo, para mabuhi. Pero sa diyang si Joseph nagpaila-ila sa iyang kaugalingon nga ato ang inyong
igsoon nga si Joseph, ang Bible nagsulti. Ang iyang mga magulang, ang iyang mga igsoon, ang Bible nagsulti, they were terrified. Grabe, nangalisang sila. Kaya nga naman, ang second in authority sa Egypt, ila day igsoon. So, kung imong magitan, kung tarong o gibuhat nimo ang maayo para sa imong igsoon, unsa kay imong bation? Kung makahibalo ka, uy kana siya ako nang igsoon, unsa may bation? Di ba malipay ka? Mahimo kang proud, pero ning panahon na ang iyang mga igsoon wala na himong proud. It could be proud sila nga ilang igsoon na himong prime minister, pero wala sila na himong proud sa ilang kaugalingon kay nga naman kabaluman sila nga ang ilang gibuhat dili maayo ngadto sa iyang igsoon. Pero ang nakanindot sa kasing-kasing ni Joseph, mao na atong natawag. In spite sa gitawag nga naay mga rejection sa kinabuhi, naay situation nga gitawag nga betrayal sa kinabuhi. Gitraidor siya sa iyang igsuon. Giabandon siya sa iyang mga igsuon. Gipasagdan siya sa sitwasyon nga sumusulikin sa mutabang. Dapat ang igsuon. Mana kung na may mga anak na may mga igsuon, bisan pa kung siya matabo sa kalibutan, mag-away man mo, pero di nimo pwede nga isalikway o pasagdan nimong igsuon. Normal ka mag-away, pero di mo kaaway, igsuon mo. Sa panahon nga imong igsuon, nagka-problema, bisan pa nag-away mo, dili nimo siya kaaway, igsuon gyapon, dapat nimong tabangan. Bisan pag dili siya mangayo og tabang sa imo, nakita nimo imong igsuon nga tabangan, tabangi. Kaya nga naman, mo ni anay tabog gipakita ni Joseph sa iyang kasing-kasing nga ang iyang mga igsuon nga ning traidor, ning betray sa iya, ning abandon sa iya, ning talikod sa iya, ato makita ni ring napita ang isulti ni Joseph. Okay, atong basahan. Verse 4. Una diha kita. Then Joseph said to his brothers, "Come close to me." When they had done so, he said, "I am your brother Joseph, the one you..." Ako tong inyong igsuon baya inyong gibaligya ka ninyo. Tinuod ba sa atong panahon nga nay mga igsuon ilang ibaligya ang ilang igsuon? For the sake sa money, for the sake of fame, for the sake of kanang business panimalay, ibaligya ang igsuon. Nga naman, siya nagbuhat og di maayo, damayo ni igsuon pasubinglan, si kuan ng good. Gusto may mo safety. Ini pa na ingon ang Bible sa diha nga nagpailayla ako si Joseph inyong igsuon kadto bitaw inyong gibaligya. Mao na ang Bible nang sulti nga ang iyang mga igsuon grabe ka nangalisang. O ang word nga kanang terrified kini mo nalisang. Sa lain pang pinulungan sa awak pa pinulungan nagkalisang-lisod. Nagkalisod-lisod na nagkalisang-lisang pa. Mura bitaw katong diri sa Matina sa una katong nang langoy bitaw, nang langoy sa suba. Kay gipangdakop sa pulis katong mga nagsabong ba, nga katong mga di kabalo mang langoy nangambak sa suba. Tungod kay iba nakalisang lisod. Ngano man? Tungod kay naay something nga ning abot sa ila nga wala nila gi-expectahan. Wala sila ka-prepare. Nining panahon na ang ilang gipalitan ang ning pakaon nila og maayo, gi-entertain biya sila. Gipakaon sila. Unya gibalik nila, ang gibalik ni Joseph ang katong ang kwarta sa ila. Mao na pag-ulit nila dito silang balay, pag-abli nila, uy, naara magkwarta nga atong gipalit. Gibalik ni Joseph.
Okay, ang nakanindot nining dapita kung atong lantaw ang kasing-kasing ni Joseph nga mao'y atong lantaw ba nga inspired sa atong gipang-go through dapat dili ta mo sa atong kasing-kasing. Ano man? Ang nakanindot nining dapita kung nimo ta lantaw sa inyong Bible. Verse 5. Verse 5. Okay, dire. Lantaw na to. Ang Bible is saying, now do not be distressed and do not be angry with yourself. Ako ni si Joseph nga inyong suon, nga inyong gibaligya, inyong gisalikway, inyong gitraidoran, inyong binuangan. Pero ingon ang Bible, ingon si Joseph, apan karon ayaw mo og unsa? Ayaw mo ka distress. Ayaw mo og ka lisang o kalisod. Isa, ug ayaw ninyo kasuki ang inyong kaugalingon. Ingon si Joseph sa iyong igsoon, karon ayaw mo kasukos inyong kaugalingon. Bisan inyo kung gibaligya, inyo kung gi-abandon, pero ayaw mo kasuko sa inyong kaugalingon. Ano man, ingon ang Bible, for selling me here, because, o sa gisulti niya, because it was to save lives that God sent me ahead of. Usa ang gisulti ni Joseph? Ayaw mo o kasuko sa inyong kaugalingon, ayaw ninyo lang tawa ang inyong kaugalingon nga miserable tungod kay nga naman ang nahitabo nga nakaabot ko din sa Ehipto kay inyong kong baligya, pero kadto nga sitwasyon sa gingon gipauna ko sa Dios dering dapita aron ang inyong kinabuhi masalba. Meaning to say, naay mga circumstances sa atong kinabuhi nga usay di na to masabtan. Nganong gitugot man is Ginoo? Di ba kung imong tanan sa history sa kinabuhi ni Joseph, and the Lord was with Joseph and the Lord blessed him. Nahimong blessing ang sitwasyon sa kinabuhi ni Joseph nga bisan pa og ning abot siya sa punto siyang kinabuhi nga nag-inusara na lang siya. Gibiyaan siya sa iyang mga igsoon, gibaligya siya sa iyang mga igsoon, pero ang kanindot wala siya biyae sa iyang Dios. Biyaan man kas imong ginikanan. Biyaan man kas imong uyab. Biyaan man kas imong asawa o bana pero inumduman na ka. Painumduman na to ang pulong sa Ginoo sa ato. Dili ka biyaan sa Ginoo. Yes, of course, may tamo nga naay sitwasyon nga ialaw sa Ginoo for you to be prepared someday nga naay buhaton ang Dios nga di nimo masabtan. O na maingon ko sa imo, kung na may mga butang nga di nimo masabtan karon, ayaw lamang labarak ang imong ulo. Do not pressure yourself sa sitwasyon nga dili angayan nimong sabton karon kay ihatag ra sa Ginoo ang pagpasabot in the near future. Na may reality nga ipadayag sa Ginoo. Wala itong hinumduman ha, nining panahon na, fulfill na ang nakita nga pananaw ni Joseph. Di ba katong, ingon siya nga, ang 11 ka uhay ning palibot sa ako ug ning duko. Niining panahon na sa dihang nga napaila-ila na si Joseph. Ako si Joseph ninyong igsoon nga inyong gibaligya, nakaabot ko diri sa Egypt nga inyong gibaligya. Ang imong tanon, nangahadlok sila. Ang imong tanon, basa ng Bible, nga nangluhod sila. Ning ila sila, ni Prime Minister Joseph, nga bisan nilang igsoon, pero ning recognize sila. Diba? Pero pila ka to eh. Pila ka to yung nga daw. Dili usa ka semana. Dili usa ka bulan. Dili usa ka tuig. Kundi na ay taas nga proseso nga dapat nimong abton. Kung wala makakabot sa punto diha, ayaw reklamo. Wa na gani kay pang
pamasahe, magreklamo dugan ng nangalagad sa Ginoo. Unsa na gud kinabuhi nga wa naman ako pamasahe. Pero na pangload. Saan wa naman ko'y bugas no ani nangalagad sa Ginoo, pero na ay pambayad sa parcel. Ang Bible nagsulti, ingon si Joseph, ayaw lang ninyong kasuki inyong pagalingon. Kay nahitabo ni Aaron. Kasi yun, para maluwas ang inyong kinabuhi. Kasi gigamit sa Ginoo, circumstances nga dili pabor. Balikan na to. Kung sa'yo natabo ni Joseph sa diming ato siya sa Egypt, gihimo siyang enslaved o sunugon. Napangutang may ingkab sunugon silang panahon na ay sweldo. Wala yung sweldo. Pwede pa kulatahon sa mga amo. Joy, di dyan mapriso ng mga amo. Kay, you're just part sa ilang property. Di magpatyon ka. Wala kay baw. Ang nakanindot ay napita, gipasawing lang pa dyan siya. Kung sa iyang kaso. Ha? Rapist. Naliman ka? Nahimo siyang rapist. Tungod kay gi-accuse siya, gipasuminglan siya nga. Kung ikaw ka, nga na. Kung sa kayo may kasulti, Lord, nagtinarong naman ko din mo, Lord. Kung nga nung pakaulawan naman nung kung ani, nawa man ko nagbuhat ani. Pero sige, gisulti ni Joseph, because it was to save lives that God sent me ahead of you. Kung sa mga circumstances, painful o dali? Painful ba rin nga situation? Yes. Sakit ka ayon. Pero ang sineta mo, ang negative side ni turn into positive. Okay. Makita na to, kini, from being sikyat, turn into a message. Ikaw na to? Gikan sa nahimong sikyat, nahimong mensahe sa yun si Joseph, ang Diyos mo ay nagpadala na ako una nito. Pero ang gigamit sa Ginoo ang sikyat sa iyang mga igsoon. Nahimo siyang mensahe. Mensahe sa kaluwasan sa iyang pamilya. Pero nasa mensahe sikyat. Okay? Ang miss turn into message. Sa panahon ni Jesus, ang wine, ang water turn into wine. Ang simple nga element na turn into special. Okay, dili lang kay makita nato si Joseph naka-experience sa gitawag mga testing sa kinabuhi. Ang testing nahimo siyang turn into testimony of how God made him. Nahimo siyang prime minister tungod kay ang testing walang iyagi ikiyasan, wala siya nagreklamo, just nintik lang siya sa testing ang gihatag sa Ginoo o nahimo niyang testimony. Okay, dili lang ang testing nahimong testimony kundi ang iyang trials. Dili lang trial kundi trials iyang gigotro. Unsa nito po sa iyang trials? Sa diha nga nag-ila siya sa Ginoo, nagdepende siya sa Ginoo, in spite sa mga sitwasyon nga dili kaayo nindot, ang trials turn into
triumphant. Kasi kasagot sa triumphant, tahimo siyang victorious. Ang trial, gigamit sa Ginoo para mahimo siyang magmadaugon. Oh, like for example, di ba na trial sa kinabuhi nga nag-serve siya di Potiphar, matinudanon. Pero ang naitabo, gi-accuse siya nga rapist. Pero kung siya naitabo, ning rebuttal ba siya? Ning retaliate ba siya? Ning sukol ba siya? Kung sa'yo mo kung kiningato, bitaw, maingon bitaw nga, ay, ang migas ganing away buot. Huwag ko dyan utok siguro. Ang naman ganing utok, pero gamay. Imong tamak-tamakan, mawaak na ni. Kita ang tao. Yes, tinuod. Pero nita mo si Joseph sa diha nga gipasuminglan siya, gipakaulawan siya. Wala siya retaliation. Just go with the flow lang. Pero siya natabo, ang iyang trials turn into kanang triumphant na solution. Ha? Have you been in your trials sa kinabuhi? Have you been tested? Gitistingan na ba ka? Na kung man, na-fail or nakapasal? Sa una, sa English class na mo, kaduha man dyan din taon ko nag-English class. Kaya nga naman, ang mga quizzes, mura o kinatawaan na yung dyan din taon, may sa mga classmate, English class. Kaluin taon, kiminggi ka tag-baryo nila. Wata kayo ba ng spelling, basta kayo makapasal lang. No, kapasal ko, 75, okay na gani. Mga nang i-require sa Ginoo, di? Mga kulit taon. Graduate to high school, pag 4th year, usal ka mo. Kapasal mo niya po. Pasal dito inanuoy. Pero dito na pag-abot sa taas-taas ng level sa edukasyon. Dito na maglabad ng ulo, magbasa. Uy, pupungsog dito katuon. Nawa, kung tamaan na rin ka ng bugasap, mag-study, maglapad yung ulo kay gano'n. Gawas nga daghay basahon, daghay ito na gamay ng pagkaon, kay limitado. Samot, maglabad ang ulo. Pero part sa training. Pero after, mga na kanindot, based sa experience, gikan sa first year, second year, third year, karabing mga study yung pagkaon. Nakoy, meron nun sa eskwelahan o sa kitchen. Kaya di mo ka pwede mong dito sa kitchen kung wala kay ihatag. Pero malagi na, kung imo dyan nga imbatiisyon na dyan mo, kanang salig dyan gas gino, pag agabot sa 5th year, ang nakanindot kay wala na question. Libre na post dorm. Naapajoy kanang allowance. Kuna libre pa dyan ang sa kitchen. Wala ko yung nagamuna-unaon, pero giga versus kanya din pagkalabad. Napagabot sa pag-graduation, napadyo kayo madawat nga. Kung hindi din, no? Pero wak ko kasi natin atong panahon na kung ningundang ko pagka first year si kanya. Ano nga, naadyo tayo kinanglan maagian sa kinabuhi. Partly sa pag-mood sa pag-prepare in the future. Para pagabot sa panahon, makain ka nga, pinaagir dun sa grasya sa Ginoo. Okay, klaro na to. Kung sino ito po, kung sa'y kasing-kasing ni Joseph, pinsa nga, di-allow sa Ginoo nga may tabo to, tungod kay giuna ko niya, para ikaw, kamo, maluwas. Maluwas sa? Dili, maluwas para impierno. Kundi naluwas, physically. Economically. Tungod kaya nga naman, wala naman sila supply. Pero si Joseph ingon ka in charge sa tibuok nasod sa Ehipto, abudan siya sila. Mana makita na ito, ang sinalikway, ang ipag-itrayuran, ang gibiyaan, ang gipasagdan, tanan nga mga naitabo siyang kinabuhi, di pa suminglan, gigamit ito sa Ginoo para to save his. It could be kanina mong sitwasyon karon, nahitabo nimo tungkol kay nga naman, naay mensahe nga dapat nimong dalhon in the future.
na ay testimony nga dapat nimong isulti in the next generation. Nakuha na ito yung so. Kung nakita nimo nga naay mga trials, naay mga testing sa kinabuhi, naay mga pagsulay sa kinabuhi, pamalandogi ug ayaw sakit, salig sa Ginoo. Okay. Napay line. Verse 6. Ang verse 6 na kanina, for 2 years now, there has been famine in the land. For the next 5 years, there will be no plowing and reaping. Wala na'y pagdaro. Wala na'y pagpananom. Kung wala na'y pagpananom, wala na'y harvest. Kung wala na'y harvest, wala'y kaon. Okay, verse 7. Sige yun. But God, okay ha? Ato nilang tao na, gibalik yun ni Joseph ang statement, but God sent me ahead of you to preserve you, for you a remnant on earth and to save your lives by this great deliverance. Ang gigamit nitong nabita, and God sent me ahead. Lain ang pamagi sa Ginoo, no? Gipadala si Joseph ang gigamit sa Ginoo nga negative nga situation, painful nga situation, yung pa mga struggling nga status sa kinabuhi is kinsa gigamit? Iyang mga igsoon. Ana kung na may panahon nga mag-away mo sa mga imong igsoon, unya mura magbungol mo, nga di punto magbungol. Sige lang, mag-ulir, yapon mo kay Ikson, mag-ikon. Na-alleged ka ba mo po, boss? Kung puros parehas o kuan, pride, ay makapagod na. Okay, yung sagingon ni Joseph, God sent me ahead of you to, di lang to save, kundi to preserve. Na ay gitawag nga, preservation sa Ginoo using the negative circumstances sa kinabuhi nga giamhian ni Joseph, but ang nakanindot ang statement ni Joseph niya, it is God who sent me ahead of you. Na advance party si Lord. Mausa di na to masabdan, nganong na-fail mo ko, nganong ingani man akong sitwasyon nga nahimo man kong nangalagad sa Ginoo. Si Joseph naabay sitwasyon siya kinabuhi nga wa siya mo ila sa Ginoo. Wala. Pero anong gialaw sa Ginoo? Yes, tungod kay naay maayong plano ang Ginoo nga usay di na to masabtan. Advance si Lord magplano. Pero usahay kita, gusto ka may mong advance pero kamo na ili. Unsay plano sa Ginoo na great deliverance. Unsay situation? Famine. Pila ka years? 7 years. Mana kung imong tanawon sa Bible nga ang tibuok nasod sa Ehipto under na sa pagdumala sa Paraon tungod kay ang ilang mga yuta gibaligya na. Mismo ganing ilang kaugalingon nahimo nang ulipon og sulugoon sa gobyerno tungod kay ila nang gipangaligya tungod kay para lang jud sila mabuhi. Pero nakanindot na maligya ba si Jacob ang iyang kaliwatan na maligya ba para mabuhi? Wala. So may lang ibuhan. Wala sila na maligya. Na malik lang. Namalik sila og resources dito sa Egypt. Pero ang nakanindot ng napita, gi-prepare sa Ginoo ang place of Gozan. Nga di kay naa dito ang pinaka the best nga yuta sa tibok Ehipto. Gi-prepare sa Ginoo nga ang katawan sa Israel moadto sa Egypt kay para didto sila modaghan. Padaghanon sila sa Ginoo. Mana nga minta nga manong nahitabo man to na ay plano ang Ginoo. Na ay gisulti ang Bible sa Genesis pa lang chapter 45 verse 7 na gi-advance sa Ginoo ang word na great deliverance. Nganong i-deliver pa man sila nga, wala pa man sila sa kalisdanan, maayo.
Wala tayong makita niyang napita, ihatag na sa Ginoo in advance niyang favor sa kinabuhi ni Joseph para masave ang katawan sa Israel. Unya, makita na to after 400 years. Ang kinikitawag nga great deliverance, mauni nga deliverance nga gilantaw sa Ginoo sa life ni Moses. That is why naay ikaduhang libro sa Old Testament. Unsa ang libro sa Old Testament nga ikaduha? Book of Exodus. Unsa pasabot sa Exodus? Great deliverance sa iyan. Nalimang ka na? Gi-advance ni Lord ang deliverance sa katawhan. Pero malagi na, sitwasyon lagi nga, usay na ito sabtan. Okay. So, klaro nga, from being rejected to being needed. Gikinahanglan. Pero kanto na hitabo tungod kay masaman. Partly sa disenyo sa Ginoo sa iyang great plan. Kinahanglan. Sa iyang ngayong baton, balik ko na to, we need to rely. Mag-rely lang ta, Lord, na may sitwasyon nga dili jud pabor sa ako pero padayon ko nga mulaom sa imong saad. Ayun ang question. Ayun ang panundog sa mga Israelita na ganing magyang mga struggle mo na di ba na makaatas Ginoo or gipasagdan ng akos Ginoo. Pag sure diha. Wala ka pasagdi, wala ka biyaya sa Ginoo. Gialaw lang sa Ginoo para mosalig ka sa Ginoo. Kanang imong sitwasyon karon nga dili maayo, saligi ang Ginoo. Ayaw reklamo. Magreklamo ka, kani ka basa ng Bible. Sige reklamo, kani ang buhay. Nang magsige reklamo, paghilom na lang. Basa ang Bible. Salig sa Ginoo, pinagi siyang pulong. Okay, kano atong isukutan is, kinahanglan ta nga, even sa atong mga failures sa kinabuhi, kabalutan nga, mahimok nga, mo bulantaw sa maayong plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Manag, kung atong magitan, failure to sa iyang mga igsoon. Pero sa response ni Juan, ni Joseph, minsan nga, ayaw mo kasuko, sino ka galing mo? Ayaw ninyo himo ang maulipon mo sa inyong past. Ang Bible ng sulti, ingon si Joseph, gituyo o gitugod sa Ginoo nga ako may makauna din lapita, dili lang para maluwas mo kundi i-preserve pa jud. Dili lang i-preserve ko dili, masig ingon naa pa jud dako nga deliverance nga gi-advance si Lord. Even sa atong mga gitawag misconduct, even sa atong mga mga failures sa kinabuhi. God is able nga iyang i-fulfill base sa iyang timetable. Si Lord na i-timetable. Kabalo siya kung kanong sa may tabo. Pamunta na, kahibalo ba ka sa plano sa Ginoo kanong sa may tabo? Wala. Naon sa may baton. Kung wata kahibalo sa plano sa Ginoo kung kanong sa may tabo. Maghimo tagla yung plano? No. Ayun. So, nangingan sa itong inaisgutan, mag-rely ta sa Ginoo, magdepende ta sa Lord. So be it. Your will be done. Kung naitabo din, magpabilin ko nga, muila kung walagad sa imo, bisan mo. Bisan pa sa sitwasyon na dili maayo. Bisan pa, yung pa, dili kadawaton, bisan pag biyaan ka, bisan pag dauton ka, bisan pa og basta talang bisan. Balik ta sa pulong sa Ginoo. Saligi ang Diyos. Pwede mo put into order. Pero kung si Lord ang mo put into order, di jud ta pwede magbot-bot na may nga, Lord, maro ni akong gustong buhaton, tana na. Manatong isgutan in good times, in bad times. Ito ng Bible, sa atong isgutan previous ng mga naisgutan na to, He make all things He make all things beautiful in its time. Kang gitsang time ni Lord.
dili atong time. Kay atong time sayang. Masayang atong time kay paabot ta. Masobraan ang atong time. Mahimong way pulos ang atong time. Pero ang time nga gihatag sa Ginoo beautiful. Anak ng mga timing sa nag-design sa Ginoo, whether in good and bad times. Mana balik ko lang po sa kanayon, sa liga na to ang Dios, ang mahimo nga mag-fulfill sa iyang plano bisan pag-usahay, dili pa mo sa ato. Pero in the near future, si Lord may nag-advance anak para may utang preparado. Balik ko lang po sa kanayon, aging pagtapos. Are you willing to still rely sa Ginoo bisan uncertain na panahon? Dili ta sigurado kung kanus kung say may tabo. Pangutana, willing pa ba ka? Willing pa ba ka nga mosalig sa pulong sa Ginoo? May gumawa na mo Diyos unahan ng lilit mo sa ngalan ng Jesus. Ang gituuhan, ang ilang na wala kami sa mahimo, kung wala ang imong tabang ng Diyos. Ang pagkuginaw, hindi kami sa'yo magpainungtong sa mga katawan. That the God whom we are serving is the God who is true and reliable. You are faithful, God, even in times of our faithlessness. Lord, salamat kung sa may gigotro sa akong mga kaisunan, akong mga kaisunan niya sa buhat, Ginoo, matagos sa ka-family, mga nagtrabaho, mga nagnegosyo. I know, kasaligan ang imong pulong, kasaligan ka nga Diyos, mamutungan sa iyong mga pulong ng Diyos. Anagin kasing-kasing, padayon ka mula, padayon nga mo dipindi sa imong plano katuluhan. Dalayon ka, Father. Dalayon ka, Holy Spirit. In Jesus' name.